Habang tuloy-tuloy na ang NBA free agency at off-season moves ng iba't ibang koponan, isa ang Golden State Warriors sa mga natitirang team na wala pang ginagawang kahit anong major na roster addition. Sa ngayon, tanging ang pagkawala ni Kevin Looney na lumipat sa New Orleans Pelicans ang natatanging galaw ng Warriors ngayong off-season. Pero ayon kay Clutch Points NBA insider Brett Siegel, may inaabangan pa raw ang Warriors dahil sa mga bagong pangalang lumulutang bilang posibleng free agent targets, sina Ben Simmons at Seth Curry. Bagamat dati na ring naiuugnay ang Warriors sa ibang veterans tulad ni Gary Payton II, Malcolm Brogdon at Trey Lyles, lumalabas na sa mga unang araw pa lang ng NBA Summer League ay may aktibong interes na ang Warriors kina Simmons at Curry. Sa ngayon may ilang bakanting roster spots ang Golden State pero inaasahang hindi pa sila kikilos hanggang sa maresolba ang sitwasyon ni Jonathan Kuminga. Restricted free agent si Kuminga at may mga teams na interesado sa isang posibleng sign and trade pero wala pang indikasyon na handa na ang Warriors na i-let go ang kanilang young forward. Kung sakaling matuloy, magiging kauna-unahang pagkakataon ito na magsasama sa isang NBA team sina Stephen Curry at ang kanyang kapatid na si Seth Curry. Galing si Seth sa isang maayos na season kasama ang Charlotte Hornets kung saan naglaro siya sa 68 games at 14 dito bilang starter, may average na 6.5 points per game, 1.7 rebounds at solid na 45.6% shooting mula sa 3-point line sa halos 3 attempts kada laro. Samantala, si Ben Simmons ay nakaranas ng career resurgence matapos ang kanyang buyout mula sa Brooklyn Nets at sumunod na pagpirma sa LA Clippers. Sa second half ng nakaraang season, naglaro si Simmons sa 18 laro bilang reserve at kahit limitado ang minuto, nakapag-ambag siya ng 2.9 points, 3.8 rebounds at 3.1 assist per game. Tumira siya ng 43.4% mula sa field at 85.7% mula sa free throw line. Hindi na manunumbalik si Simmons sa anyo ng dating all-star form pero para sa isang rotation player, isa pa rin siyang kapaki-pakinabang na piraso. Samantala, malas naman ng Sixers fans. Paul George, sumailalim na naman sa knee procedure bago pa magsimula ang training camp, hindi pa rin tinatantanan ng injuries ang Philadelphia 76ers at panibagong dagok na naman ang dumating para sa kanilang mga fans. Ayon sa opisyal na ulat, si Paul George ay sumailalim sa isang successful arthroscopic procedure sa kanyang kaliwang tuhod nitong Lunes matapos siyang ma-injure sa isang workout ngayong off-season. Inaasahang magsisimula na siya ng rehab program at muling susuriin bago magsimula ang training camp. Noong nakaraang season, hirap makasabay si George sa buong taon. Dahil sa knee soreness, hamstring strain at ankle issues, 41 games lang ang kanyang naitampok sa regular season at hindi na rin siya nakaambag pa sa huli dahil hindi rin umabot sa playoffs ang Sixers. Sa laki ng kanyang kontrata na mahigit $200 million, malaking tanong kung sulit ba ang investment ng team. Pero hindi lang si George ang may injury history. Si Joel Embiid ay na-shutdown sa huling bahagi ng season matapos magtamo ng partially torn meniscus, habang si Tyrese Maxey naman ay nagtamo ng calf strain at sprained right finger, dahilan upang ma-shutdown din siya sa ilang laro sa regular season. Maging ang kanilang rookie na si Jared McCain ay hindi rin nakaligtas. Meniscus injury sa kaliwang tuhod ang tumapos sa kanyang unang taon sa NBA. Ayon sa pinakahuling balita, inaasahang makakabalik sina Embiid, Maxey at McCain sa pagbubukas ng 2025-26 season basta't magtuloy-tuloy ang kanilang recovery. Gayunpaman, habang lumilipas ang panahon, lumalakas na ang panawagan ng ilang fans at analysts na baka panahon na para pag-isipan ng Sixers ang posibilidad na i-trade na sina Joel Embiid at Paul George. Kaysa patuloy na umasang magiging healthy ang dalawa, baka mas makabuti pang simulan na ng team ang panibagong direksyon at mag-build sa paligid ng mas bata at mas durable na core, imbes na sayangin ang prime years at salary cap sa mga star na palaging may iniindang injury. Samantala, posibleng may bagong paboritong pangalan ang Los Angeles Lakers sa gitna ng kanilang pangangailangan sa frontcourt, si Darius Bazley. Matapos mapabilang sa Summer League squad ng Lakers, unti-unting bumabalik sa spotlight ang dating Oklahoma City Thunder forward. Sa edad na 25, bumalik si Bazley mula sa isang season sa China matapos ang huling NBA stint niya sa Utah Jazz noong 2023-24 season. At ngayon, tila determinado siyang bumalik sa liga. Bagamat nakafocus ang atensyon ng karamihan kina Bronny James, Dalton Knecht at Cole Swider, si Bazley ay tahimik ngunit malakas ang naging impact. Sa California Classic pa lang ay nagpakitang gilas na siya, pinangunahan ng Lakers sa 2-1 record at nagtala ng 27 points, 13 rebounds at 2 blocks kontra San Antonio Spurs. Sa pagpapatuloy ng Summer League sa Las Vegas, hindi rin siya nagpapahuli. Kahit na mababa ang opensa sa unang laro kontra Dallas Mavericks na may 8 points at 11 rebounds, bumawi naman siya agad kontra New Orleans Pelicans, nagtala ng double-double na 12 points at 10 rebounds bukod pa sa matitinding 5 blocks na naging pundasyon ng depensa ng Lakers sa 94-81 na panalo. Dahil dito, nauungusan ni Bazley si Cole Swider sa labanan para sa posibleng huling frontcourt spot ng koponan. Bagamat kilala si Swider sa kanyang outside shooting, ang two-way impact ni Bazley kasama na ang kanyang NBA experience, depensa at athleticism ay nagbibigay sa kanya ng edge para makuha ang tiwala ng coaching staff. Sa kabuuan ng kanyang NBA career, nagtala si Bazley ng 8.9 points at 5.2 rebounds kada laro, mga numerong sapat para sa isang reliable bench contributor.
Dahil nananatiling manipis ang wing depth ng Lakers kahit may mga bagong big man gaya ni na DeAndre Ayton at Jackson Hayes, hindi malayong maging viable fallback option si Bazley kung sakaling hindi magmaterialize ang iba pang trade targets ng team. At kung may mawalang player sa paparating na trade season, posibleng si Bazley na ang susunod na bigla ang pirmahan ng Purple and Gold. Kayo mga idol, dapat bang bigyan ng kontrata si Darius Bazley ng Lakers? O mas bagay kay Cole Swider ang spot?